Hello mga ka-rolls! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng baby dinosaur theme cake. Ito yung isa pang cake na order sa akin ng pinsan ng aking asawa sa double celebration ng kanyang mga babies. This time, para ito sa third birthday ng kanyang baby na si Baby Clyde. Mas simple ang style na ito compared dun sa naunang dino natin, pero malinis at maganda pa rin siyang tingnan. Ang sample cake na design na sinan sa atin, merong mga other details na hindi ko na sinama sa design kasi mas prefer ko yung malinis at magandang design compared sa masyadong maraming details na parang makalat na siyang tingnan. Ang flavor pala ng cake na ito is vanilla moist cake with caramel filling. Para ito sa mga hindi masyadong mahihilig sa chocolates and hindi masyadong matamis na cake. Bale, napaka-simple lang ng lasa ng cake na ito, pero meron siyang konting tamis. Ang color pala ng cake na ito is yellow, green, and blue. Iniba ko siya ng vibrancy compared doon sa design na sinan sa atin kasi nga mas gusto natin na syempre meron pa ring touch ng ating sariling design and color para hindi naman super as is gayang-gaya. Ayaw naman natin na makopyright tayo sa mga design. And at the same time, mas maganda pa rin syempre yung merong touch natin ang mga designs and colors na ginagawa natin. Paano ko na-achieve ang mga colors na ito? For the yellow-green, gumamit ako ng yellow Peo Choco and green leaf na Chef Master. Pinaghalo ko lang. Bale, konti lang yung yellow kasi masyadong vibrant yung yellow ng Peo Choco para ma-achieve itong color na to. And then dun sa color blue is ginamit ko lang is Peo Choco na color blue. Sobrang konti lang dahil vibrant talaga ang Peo Choco na food color para ma-achieve natin ang ganitong color. Napakagandang mixture talaga ng sky blue and ng yellow green. Maganda siya sa mata. Hindi siya super bright and hindi siya masyadong warm. And ito palang mga printed toppers na nilalagay ko is again hindi siya kagaya nung mga sinan sa akin. I normally do this kasi I prefer nga using my own designs. And mahirap mag-promise sa mga customers na as is yung design na gagawin natin. I always make it a habit to let the customers know na gagayahin natin ang inspiration na sinan nila pero hindi as is. And I may make sure ko sila na best quality pa rin ang cake designs na makukuha nila. At dahil dyan, actually, isa sa part ng design is parang yung soil na parang crumbs ng cake ang nilagay or crushed biscuits. Hindi na ako naglagay ng ganon kasi for me parang ang dumi niyang tingnan. So, mas prefer ko na mas malinis siyang tingnan and para match din siya dun sa isang cake natin. Kaya hindi ko na nilagyan ng ganon. So, ang ginawa ko na lang is nag-add ako ng grass and ng mga bushes. Kung makikita ninyo, iba-ibang colors ng green siya or iba-ibang shades ng green para mag-create ng magandang effect and maging playful ang design ng cake. So, kinalat ko lang yung mga grasses and bushes. I made sure na pati sa may bandang likuran ng cake is merong design. Kasi mas maganda kasi kapag kaikutin nila yung cake, makita pa rin yung mga design and hindi yung nasa harapan lang. At ito na nga yung mga fondant details ng cake na to. So, bali, naglagay lang ako ng simple clouds na fondant details. And then, yung mga leaves na fondant details. Almost the same doon sa mga leaves na fondant details doon sa isang cake natin. Ayan, nahulog na nga ang leaf kasi nakalimutan kong lagyan ng water. So, huwag kayong matataranta if ever na mangyari sa inyo yan. Palagi iisip ng solusyon, diskarte lang ang solusyon dyan. Huwag tayong magpapanik. So, nilagdagan ko lang ng icing para matakpan. And of course, ang mga flowers to create accents sa ating design. At ito na ang final result! Maraming salamat sa pagtiwala sa akin and maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood ng videos ko and sa mga suporta. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong nagpo-post ng mga vlogs ko about sa cake decorating and other tutorials. That's it for today. See you on our next video. Bye!